Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Nasa na natin yung verse sa Book of Luke, chapter 9. So pinag-usapan natin dito ay yung required response. So nabanggit ko nga kanina, cite for contempt. Itong kapatid natin na sinasabing si Alice Guo. Kapatid kasi sabi daw ay Pinoy daw siya. Hindi naman talaga siya Pilipino. So ang daming kaguluhan nagaganap ngayon sa ating bansa. Pero yung hinahanap na sagot, hindi maibigay. Now, pasok tayo sa buhay Kristiyano. Bilang isang nagmamahal sa Panginoon, bilang tinawag na tagasunod ng Panginoon, ang tawag sa atin ay mga mananampalataya na walang ibang passion dapat ay kundi ang paglingkuran ng ating Panginoon. Ngayon ang aking tanong ay, kumusta ba ang ating mga hinihingi sa Panginoon na kasagutan sa ating mga panalangin? Alam nyo, one of the reasons bakit walang sagot sa ating mga pinagpe-pray, kasi nga hindi natin naiintindihan yung utos ni Lord. Tandaan niyo sa Book of John, pinili tayo ng Panginoon upang tayo humayo at mamunga at manatili ang ating bunga. Tapos sinabi niya rin ng Bible na anuman ang hingin ninyo sa pangalan ko. So nandun tayo sa idea ng prayer. Wednesday word, alam natin prayer, alam natin manalangin. Pero tandaan niyo, sinabi ang Bible na anuman ang hingin mo sa pangalan ko, pagbibigay ko sa iyo kung susunod ka sa utos ko. Ang utos niya, humayo at ipangaral ang mabuting balita. Tapos humayo ka na magkaroon ng bunga. Tapos yung bunga na yan, alagaan mo. Ito yung discipleship. Kumusta ka naman? How are your disciples now? Kumusta yung mga dinidisciple mo? One of the reasons kung bakit walang sagot sa mga panalangin natin is sapagkat we don't disciple people. Baga, nakakayanan natin, natatapos sa atin ng maghapon, natatapos sa atin ng isang buong linggo, na hindi talaga tayo nag-disciple. Natapos ang isang buwan, tapos na naman ng June, wala ka talagang dinisciple. Ngayon, nauubusan ka ng mga budget. Tandaan mo, sabi ng Bible, pag naubusan ka ng budget, lapit ka sa akin para may panggastos ka sa iyong paglilingkod sa akin. Kasi sabi ng Bible, ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, bibigay ko sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin na, humayo kayo at hayaan mo yung paghayo niyo magkaroon ng bunga at manatili ang yung bunga. Ngayon, yung response dyan, tama ba yung response natin? Kasi ang unang-unang response ni Lord, base dito sa Bible, sa pinag-aralan natin sa Luke chapter 9, verses 21 hanggang 23, ito sabi ng Bible, basahin natin ha, verse 22, the Son of Man, sabi ni Jesus, must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law. And he must be killed and on the third day be raised to life. So ang unang-unang response sa hinihingi ng Panginoon dito, okay, alam mo na si Lord pala ay dadanas ng matinding hirap. He must suffer. Alam natin pala na bilang pagsunod ng sa Panginoon, pinapakita niya na He will be suffering, He will be mocked, He will be rejected, at He will be killed. Although, ang sabi ng Bible, on the third day, He will be raised again. He will rise again, sabi ng Bible. Ang unang-unang gusto kong paintindi dito, alam nyo, yung sinatawag nating required response ay yung awareness. People need to be aware that a certain product exists para yan mabili. Kung ikaw ay nasa marketing, kung ikaw ay sabihin natin nagninegosyo ka, kailangan malaman ng mundo na ang produkto mo ay nag-exist para nila mabili. Kaya nga mapapansin nyo, may mga advertisement. Kahit ang Coke ay kilalang-kilala na, hindi humihinto sila sa advertisement. Kahit ang mga tinatawag natin na mga kilalang mga brand, kilala na sila, pero hindi sila humihinto sa advertisement. Anong ibig kong sabihin? Tuloy-tuloy para may continuity, para magkaroon ng awareness. A lot of people knew that Jesus died at the cross. Pero ang Christians hindi nag-advertise, quote unquote. Tayo mga Kristiyano, hindi natin ito sinishare sa iba. Sometimes we are, sabihin natin knowledgeable with certain things about the Lord, pero hindi natin ito masyadong isinishare sa iba. Kaya nga sabi ng Bible dito, ako, sabi niya, willing ako mamatay para sa inyo. I'm willing to die for you. Gusto ko lang maintindihan mo na pag sumunod kayo sa akin, dadanasan nyo rin to. Yun yung unang-unang proper response na nire-require ni Lord sa atin, yung awareness. Are you aware
the Christian life is going to be a life na not really an easy life. It is a life na mahirap because of what happened to Jesus. Ano nangyari kay Jesus? Ang linaw, sabi ng Bible, ang nangyari sa kanya, unang-una yung siya ay nakaranas ng suffering, tapos ng suffering, he was mocked, he was even rejected, at siya mismo ay was killed. So, awareness. The Christian walk, the Christian life, you must be aware. Hindi madali ang maging Kristiyano. Ngayon, sabi ng Bible, kung gusto mo sumunod sa akin, dadanasin mo lahat yan. Yung mga suffering sa Christian life, hindi nga natin yung palagay ko ma-overcome ng basta-basta kasi yung makarating ka lang sa oras na Wednesday, hirap na hirap ka eh. Kailangan ka pang i-bombard, kailangan ka pang i-remind na dapat sana bilang isang leader ay ikinukusa mo na. Oops, malapit na mag 8:30, dapat ready na ako. Maliban lang kung may trabaho ka. Maliban lang kung may pag-aaral ka, nag-aaral ka, siyempre iba yun. Pero yung alam mo namang available ka at kaya mo maging available, be ready. No? So ang unang-unang sinasabi dito, sa required responses, unang-una yung awareness. The Christian must be aware, kung gusto mo na ikaw ay blessed lalo ni Lord, mag-disciple ka. Yes, ipagpatuloy mo, ipag-reach out. Basta tandaan mo lang, sabi ni Lord, kung ako na inyong Panginoon dumanas ng hirap, dadanas din kayo. Kaya huwag mo isipin na ang Christian life is an easy life. The Christian life is made of chocolates and made of flowers. Then nagkakamali ka. Ang buhay ng Kristiyano ay mahirap. Ang pagsunod sa Panginoon ay mahirap. Maraming mga pinagpauna na si Lord na reminder na kung paanong dinanas ko to, dadanasin nyo rin to. Kaya nga sabi niya, if anyone who will come after me. So kung sino man nagpapasyang sumunod sa akin, ito dadanasin niya. Ayokong sumunod ka sa akin ng blindfolded. Ayokong sumunod ka sa akin ng may piring ang iyong mga mata. I want you to open your eyes. Binibigyan kita ng awareness. Yun ang sinasabi ni Lord. Magkaroon ka ng awareness. Number 2, na proper response dito, sabi ni Lord, halimbawa nagpasya kang ayaw mo sumunod sa akin, ayaw mo sumunod sa akin. Tapos ang gusto mo ay ang i-prioritize mo ang mundong ito. Ito ang sinabi niya. Sabi niya sa verse 23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Kailangan magkaroon ng daily denial. Bakit daily denial? Sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Now, tapos sabi niya ito, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Tapos sabi niya, what good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? So sinasabi niya dito ay makamit mo man ang karangyaan ng sanlibutan ito kung ikaw mismo, sabi niya, ay mawawala sa iyo ang iyong sariling buhay. Makamit mo nga karangyaan sa mundong ito, pero kapalit naman ito buhay mo, sayang lang. Kung baka yung kaluluwa mo, wala yung kaparis. Incomparable. Hindi yan pwede ikumpara sa kayamanan ng buong sanlibutan. So ano sinasabi niya rito? What good is it for someone to gain the whole world? Ano mapapala mo? Mapasayo na lahat ng kayamanan ng buong mundo. Pero nawala naman ang iyong kaluluwa. Hindi ka nagpasyang sumunod sa Panginoon dahil mas gusto mong habul-habulin ang sistema ng mundong ito at ang karangyaan ng mundong ito. Ano yung number 2? Ang required response dito na hinahanap ni Lord sa atin, hindi lang yung tinatawag ko na awareness, kundi yung alertness. Dapat alisto ka. Alisto saan? Teka, baka na ipagpapalit ko na si Lord sa karangyaan ng mundong ito. Teka muna, may pangako si Lord na ako naman ay pagpapalaan niya, ano man hindi ko sa pangalan niya, pagkakaloob niya kung yung pagkakatawag niya sa akin, yung pagkakapili niya sa akin, ay pagpapatuloy ko yung paghayo at mamunga at manatili ang aking bunga. At ang sabi niya, ano man hiling ko sa pangalan ko, ay pagkakaloob niya. So ang Diyos kayang tumugon sa pangangailangan ko, kaya lang, baka naman ay pagpapalit ko na siya sa mundong ito. Kaya nga sabi niya rito, na what profit a man? Ano ang pakinabang mo kung halimbawang nakamit mo nga ang lahat ng karangyaan ng mundo ito, pero nawala nga naman ang yung kaisa-isang kaluluwa. Dapat alisto ka doon. Yun yung alertness. Kumusta ka? Saan-saan mo pinagpapalit ang mga pangako ni Lord, ang kanyang mga salita, yung iyong pagsunod, yung submission mo sa Panginoon, yung authority ng Diyos sa iyo bilang kanyang anak, natutupad ba yun? Kaya dito, sabi ng Bible, be alert. Anong nangyayari sa iyo? Kumusta ka? Ikaw ba ay nagpapatuloy doon sa ayon sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon? May awareness. O sabi nga, be aware ha.
The Christian life, the Christian walk is not easy. Be aware. Kung ako nga, papatayin ako eh. Awareness yon. Number 2, alertness. Kumusta ka? Ano ang pinagkakaabalahan mo na halos hindi ka makarating sa Wednesday Word? Sino siya? Tao ba siya na pinagkakaabalahan mo para hindi ka makarating sa Wednesday Word? So, ano yung pinagkakaabalahan mo? Baka pinagpapalit mo na yan si Lord. Anong dahilan? Ito ba'y trabaho? Ito ba ay na-applyan mo ng trabaho? Ito ba ay negosyo? So, sabi ko nga ako, ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho sa oras ng Wednesday Word, naunawaan natin yan. Pero kung ikaw naman ay talagang may oras, talagang hindi mo lang priority si Lord pag Wednesday, it's about time you have to think. Kailangan mo pag-isipan, kailangan mo pag-alalan. Sabi ng Bible, be alert. Makamtan mo man ang buong mundo, lahat ng kayamanan ng buong mundo, kung ang kaisa-isa mong kaluluwa naman ay mapapahama at hindi mo matutupad yung layunin na pagkatawag sa iyo ng Panginoon, ikaw ay humayo, mamunga at manatili ang bunga na yan, hindi ka makapag-disciple, sabi ng Bible, sayang ang kaluluwa na yan. So you have to be alert. Number 3, na sinasabi natin dito ay hindi lang yung alertness, kundi yung tinatawag ko na awfulness. Pag sinabing awful, yung being in a bad situation, being in a bad or unpleasant situation. Saan pumasok yung awfulness? Yung malagay ka sa isang hindi magandang kalagayan. Saan yun? Yung sinabi ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sabi niya, He said, verse 22, He said to them, the Son of Man must suffer many things. See, unpleasant yun. The Son of Man must suffer many things. He will be rejected by the elders, sabi niya, and He will be killed. So, unpleasant yun. Kailan ba naging pleasant yung nireject ka? Kailan ba naging pleasant yung hindi ka pinili? Ganun din si Lord. Pag Wednesday, hindi mo pinipili si Lord, nasasaktan si Lord. Pag Wednesday, hindi siya pinipili mo, nasasaktan dyan si Lord. Kaya dito, sinasabi lang natin dito, yung nagkakaroon ba ng exchanging, nagpapalitan ba, naipagpapalit mo ba si Lord? Yun ay awful. Ibig kong sabihin, ang pangatlong response na manggagaling sa atin, yung ikaw ay masaktan. Tandaan mo, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi madali. Masakit ang paglilingkod sa Panginoon dahil isasakripisyo mo ang sarili mong mga karapatan, ang iyong mga pansariling mga bagay na sinasabi ng Bible na let him deny himself and follow me. Nagkakaroon ng self-denial. Mga bagay na dapat sana ay kung pairalin mo ang iyong mga entitlements, dapat sana gagamitin mo pero alang-alang kay Lord, hindi na. Kumbaga, natututo kang magpasensya, yung mga taong nagsasalita sa ng pangit bilang Kristiyano, hayaan mo na lang, uunawain mo na lang, masakit yun. Minsan bilang Kristiyano, kung ano-ano mga binabato sa ating mga salita, that is awful. So dito, maging handa kang masaktan. Sa pagiging Kristiyano, maging handa kang masaktan, kung si Jesus nga ang pinaghandaan, hindi lang ang masaktan, kundi pati ang kamatayan. Kaya ang required response sa buhay ng isang Christian, tandaan ninyo, hindi lang yung ikaw ay aware na Jesus died, Jesus suffered, I myself must be going through a lot of experiences that I will be suffering. Kasi pagka dumaan ka doon, the Lord is prepared to bless you. Kasi sabi niya, kapag ikaw ay sumunod sa akin at pagkatapos ay pinili mo ako, tapos humayo ka, inalagaan mo yung mga yan, at yung mga yan ay namunga din, ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, pagkakalog ko, willing siya eh. Alam niyo kung saan tayo kulang, bakit walang sagot, ba't tayo nauubusan? Ayaw mong magpagamit sa Panginoon. Puro lang tayo higa, puro lang tayo tulog, puro lang tayo puro pag-iwas, lahat tayo nanonood na lang ng TV, puro Facebook, lahat ng paraan para makaiwas ka sa utos ng Diyos na mag-disciple at mag-alaga, hindi mo ginagawa. Kaya, yung pangako na ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, hindi mo maranasan. Kaya ka kinakapos. Kaya ngayong gabi gusto kong sabihin sa iyo, maging aware ka na sabi natin dito, yung sumusunod kay Lord, dapat magkaroon ng awareness na ikaw baka magdadanas ka ng hirap, pero may nakalaan sa iyong pagpapala. Hindi lang yung awareness, yung alertness, alisto ka, teka, baka yung pinagkakabala kong araw-araw, pinapapalit ko na to kay Lord. Sa iyo man ang buong sanlibutan, sabi ng Bible, mapasa iyo man ang buong sanlibutan, kung, sabi niya, kaisa-isa mong kaluluwa mapapahamak, sabi niya, pinagpapalit mo na siya, hindi mo napapansin, maging alisto ka, alertness. At pangatlo nga, yung sinasabi natin dito, hindi lang yung alertness. Ha? Kung kayo ay nagsusulat, for sure, alam niyo ang sinasabi natin, kung pinag-usapan natin yung pangatlo. Sapagkat hindi lang ito awareness at saka alertness. Ang pangatlo natin, yung awfulness, yung masaktan.
dapat nakahanda kang masaktan bilang Kristiyano. Si Jesus hindi lang pinaghandaan ang masaktan, kundi ang kamatayan. Sa buhay paglilingkod sa Panginoon, hindi madali. Pero tandaan ninyo, lahat ng mga anak ng Diyos na nagpatuloy kahit nahirapan ay nakaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. Okay? So, paano natin ito ngayon isasarado, itong mensahe ito ng ating Panginoon? Alam nyo, mayroong isang German theologian, isang German pastor, na ang pangalan niya ay si Dietrich Bonhoeffer. Si Dietrich Bonhoeffer ay nangaral siya ng Ebanghelyo at pagkatapos, sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, may mga tao talagang nireject siya, ipinakulong siya, hanggang sa dumating yung time na yung paniniwala ng German regime, sabihin yung kanilang pamamahala sa Germany, isa siya sa mga napatunayan na nakasapakat, ibig sabihin yung kakutsaba para i-overthrow ang um, regime, yung pamahalaan na yan, sapagkat sila ay anti-God. Galit sila sa mga Hudyo, galit sila sa Diyos. Pero siya, kahit marami siya mga dinanas na pahirap sa kanyang pagiging isang pastor at pagiging Kristiyano, tinayuan niya ang kanyang mga salita. Alam niyo, dumating yung time, hanggang sa napatay na nga siya. Alam niyo, isa sa mga sinulat niya, ito yung i-quote ko sa inyo, hindi to sa akin galing, sa kanya to galing. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, he's like inviting him to come with him and die with him. Sabi na Dietrich Bonhoeffer, kapag si Lord tumatawag ng tao, ng anak niya, ay para siya nag-iimbita na siya ay lumapit sa kanya, kay Jesus, at mamatay na kasama si Jesus. The Christian life is not easy. The Christian walk that we are going right now is not easy. Hindi siya madali. Maraming pahirap. Kaya huwag na mag-isip na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay na kahit walang pera, masayang tunay. Okay lang yung ganun, pero yung sasabihin mo na ang mga pagsubok ay di dapat natin ito hinaharap, sapagkat ito ay sabihin natin mahirap, hindi. Dadaan at dadaan tayo, sasalubong tayo sa mga pagsubok kung paanong hinarap ni Lord Jesus ang mga pagsubok na napakahirap. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. So welcome sa ating Wednesday Word. Yan ang mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Amazing grace.